Okay guys, so for this video, tutorial natin is about yung exploded view na ng ating aircraft. So ito yung aircraft ko nung sa aircraft design lab namin. And for for context muna, yung kailangan kasi natin gawin dito is i-cut down natin yung eroplano natin section by section. So for example, ito yung ating wing muna, and then yung kanya mga flaps and ailerons, then yung mga trim tabs, and then sa fuselage naman, since meron tayo split line na ginamit dun sa or at least ako, split line, makita nyo naman, yan yung magiging hati ng ating aircraft by section. So for example, dito naman sa ating harap front section, so no section natin sa may engine is hanggang dito lang siya niyan. Okay, para mapakita natin na maayos ang ating exploded view. So let's start by working on the wings muna. Para gawin yun, click nyo lang yung wings. Yan, select nyo lang lahat ng mga surfaces nya. O nga pala, by the way guys, yung ginamit ko dito is boundary surface nung ginawa ko siya. So at this point siguro kumpleto na yung airplano nyo, so follow through na lang tayo sa instructions natin dito sa video. Next step, once na na-select na natin yung part na gusto nating i-section, hindi ko muna sinama tong dalawang to kasi magkaiba yan. And i-explode natin kasi yan sa ating final exploded view. So ito munang wing talaga, excluding yung flaps and ailerons. So select, then we go dito sa taas, dito sa insert, sa surface tayo, and then pipiliin natin yung offset. Click, yan, make sure na tama lahat ng mga nakaselect na faces. Then check natin dito sa offset parameters, makita nyo naman phase 1, 2, 3. Syempre mag-iiba-iba yan kada part ng aeroplano na gagawin natin. And then dito sa may 1 cm nito, ito yung offset distance. Ayan, naka-show naman sa So instead of putting a measurement dito, lalagay lang natin 0. Bakit 0? Kasi mamaya makikita nyo na parang nagka-copy paste lang tayo part by part. Okay? Then after nating maset lahat yan, we go sa check, okay na natin yan. Then may times na lilitaw na resulting surface is not manifold. You can try a smaller offset distance. So cancel muna natin yan. Double check natin lahat. Baka merong dyan na mali or sobra. Double check lang natin. Kung ayaw, ulitin lang natin. Okay, upon checking, yung na-click ko pala kanina is hindi tama. Meron akong hindi na-click na sobrang daling ma-miss. So for example, dito kasi sa aking aircraft design, kinlik ko ito, and then itong wingtip natin, pero hindi ko na-click yung mali na detail dito sa trailing edge natin. Ayan kailangan din natin i-click yung mga yan. Yes, I know, kasama yung flaps, ay yung leading edge ng ating flaps, pero trust me on this. This worked for me, this might not work for you, so try to find the workaround. Basta kailangan is magawan natin siya ng surface offset. So offset, surface offset, then 0 yung distance natin sa offset, then check. Ayun, kuya, walang nangyari. Tingnan mo yung dito sa left side natin sa 3, yung tawag dito yung 3 design 3, yan yung tawag ko dyan. Anyway, ayan, makikita nyo sa pinakababa, meron tayo surface offset. So kuya, paano naman natin gagawin yun as a separate part file for our exploded view? Punta ka sa pinakataas, scroll up mo lang,
Then dito sa surface bodies, makikita mo lahat yan. Yan. Ay, hindi pala dito. Dito ba yan? Hindi. Dito sa solid bodies, hindi rin. Ay. Saan ba? Sorry nalimutan ko na Pero alam ko dito yan. Wait lang. Ito. Surface offset. Sorry, di ko nakita. And then, makikita nyo, surface offset 5.1, offset 5.2, 5.3. Lahat ng merong same number dito sa offset 5. Select nyo yung mga yan. Right click nyo. And then, insert into new part. Ang maganda dito is, gawa na kayo ng file nyo. For example, dito sa desktop. Gawa na lang tayo folder pala. Gawa na lang tayong bagong folder. For this case, exploded view. Okay yan. And then, file name, wing. Save. And then, check nyo lang. For this part, baka lumitaw sa inyo tong parang caution na to. For my case, pinipindot ko lang dito is yes. Kasi mag-iiba yung units natin dito sa baba. Kasi kanina naka MKS ata ako. Hindi, CGS din naman. So, yun. Try to figure out which one works for you muna. So, ayun. Makikita nyo na, meron na tayong separate file ng wing. Then, save nyo lang yan. Save nyo lang. Ctrl S. Save all. Pwede nyo close yan. Then, we can move on to the next parts. Depende na sa inyo kung paano kayo mag-part by part sa inyong design. Pero ako, I suggest going section by section. So, for example, di ba, ginawa natin itong wing. Gawin nyo na muna tong flaps nyo. And then, yung ailerons and then yung trim tabs kung meron man kayo. After that, move on to the next wing. And then, do the nose section muna. Then, fuselage, ito. Then, hiwalay yung empennage. Kasi yung sa empennage natin dyan, ayun makita nyo yung mga files ko dyan. Ayun madami. I know, nakakatamad siyang gawin, pero madali lang naman siya. Ano lang talaga, tedious lang. So, ang mangyayari niyan is, ito yung kalilitawan niya. Huwag kayong ma-overwhelm, sobrang dali lang yan, guys. Okay? Yan, makita nyo, hinati ko yung nose section, yung fuselage natin or yung cockpit, and then yung empennage, magiging skeleton view siya. So, kuya, skeleton view, paano naman yun? Okay, let's do that. Balik tayo SolidWorks. Open natin ulit yung kanina. Ayan. So, yung ginawa ko dito is dito rin ako nag-sketch and then sinave as different file ko na lang siya para meron pa rin ako master copy nito if ever magkamali man ako in the future. So, yun. Let me cut the video dahil figure out ko muna paano ko ginawa ulit. So, be right back. Okay guys, so yung ginawa ko dito is hinanap ko muna yung plane na nakadikit dito sa pinaka inner edge ng ating wing. Ito yung dito sa may airfoil na to. So, yun yung right plane. And then, ginawa ko dyan, punta ko features, reference geometry, then plane. Ayan. So, yung nag-work para sa akin is ganito yan. Nag-offset ako ng ilang planes, 6 to. 6 planes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then 7 kasama yung pero 6 lang. And then
Yung kailangan dyan is yung pinaka-last nating plane sa dulo dapat is naka-align dito sa wingtip. Hindi dito sa parang pangsarado natin sa wingtip para hindi siya butas. Dito lang sa pinaka-dulo. After that, yung ginawa ko, balik ako sa right plane. Then select ko lang tong body na to. Yung surface na yan. Then make sure nakasali din to. Ayan. And then sketch tayo. Right plane, sketch. Then select yung body ulit. Then ito yung part yan. Then convert entities intersection curve. Ayun, lilitaw na siya. Gawin mo lang yan for the remaining planes para hindi ka na magmamano-manong gagawa ng airfoil kada section ng ating plane sa kanyang kabuuan na wingspan. So let's do that sa next part dito. Plane 3. Plane 3. Sketch. Then select mo lang ulit to. Etong part na to hindi na kailangan yan kasi hanggang dito lang naman talaga tong section na to. Plane 3 and then intersection curve. Okay. Plane 4. Sketch. Select mo lang ulit itong part na to. Convert entities intersection curve. Yan. So ulitin nyo lang hanggang makapunta kayo dito sa part na to, sa dulong part. Ito dito, I suggest making isang plane pa dito na nasa gitna nito. Kasi syempre yung flaps natin tsaka yung sa ailerons natin, di naman magkadikit yun eh. Okay? Baka iba yung design nyo, I don't know kung magkadikit ba, pero may gap yan talaga dapat. So nasa sa inyo na yun paano yung gagawin, pero ako I suggest kunin nyo na lang yung pinakamalapit na plane, tapos punta kayo sa features, geometry, then plane, then mag-offset kayo ng hanggang sa sumakto siya dun. Adjust nyo na lang siya. Maganda mag top view kayo para makita nyo kung nakasentro nga ba. Yan, mukha sentro na sa akin yan. Okay. So yun, gawin nyo muna lahat. Okay? Gawin nyo muna lahat. I-ano nyo muna, i-intersection curve nyo muna lahat ng mga may planes natin. So for me, gawin ko muna lahat yon. Then jump na tayo back into the video. Okay, so nagawa ko na lahat ng mga planes na kailangan natin lagyan ng sketches. Yan, makita nyo naman. Isa route, wing route, going along the wingspan papuntang wingtip. What's next? I-hide natin tong pinaka-surface natin para sa wing. Ito yun, yung stock fuselage 1, 2, 3. Hide lang natin para makita din natin yung ating kailangan drawingan. Hide din natin yung mga planes para mas malinis. Yan, okay. So, one by one, check natin kung nakasarado ba ang ating sketch. Kasi, once na mag-extrude tayo, pag nakaganyan yan, walang mangyayari. Mag-error lang siya. Then, we also have to clean up a few details here and there. Yan, mga yan. Depende sa design yan kung ano lilitaw. So, let's start with the closest one. Select nyo lang, punta tayo features, extruded boss base. Then susundan nyo yan sa Excel file nyo kung ano yung thickness ng ating sizes para sa ating mga wing, ano kasi tawag dito, wing ribs. Tama ba? Sorry, may sakit ako eh. 11. Wing ribs, tama.
11. So, for this tutorial's sake, sige, gawin natin siya 2 centimeters. Ayan. Then, dito sa ating sketch na to, edit sketch muna natin, like I've said, kasi bukas nga siya. Isarado natin. Ako, what I like to do here is use center point arc na lang. Hindi pala, sorry. Tangent arc. Ayan. Tapos, ko-connect ko lang yung dalawang yan para meron siyang curve dito to allow for movement sa ating flaps. Kasi 'di ba, paano gagalaw yung flaps natin kung solid block lang 'yan. Pero nasa inyo, kung gusto niyo solid straight line na lang 'yan, pwede din naman. Alam ko hindi na hinihingi yung measurement, exact measurements for that. Oh, 10, 5, yan, up, 7, yan, oh, okay. And then, doon na tayo mag-start mag-extrude. Yan, ganun lang siya. Ganun lang. So, tapusin ko lang to. Ulit-ulit lang kasi yung steps dyan. May mga parts lang na kailangan tanggalin. Like, these ones ata. Hindi ko lang kung ano yan. So, I'll check that. And then, once na makumpleto yan, tuloy natin yung video. Gawin nyo muna yung sa inyo. Okay, so may na-run into problem ako dito. Itong sketch 6 ko, itong part na to. Every time na try ko siyang extrude boss base, ayan, check. Lumilito tong error na to. So, sabi dito, the sketch has both open and closed contours. Pick a sketch entity to define an open or closed blah blah blah. Okay mo lang yan. Next mo muna yung extrude. Then, right click mo lang to, edit sketch. Then may makikita ka dito, may dot dito eh. Kailangan mo lang maalis yun. Delete mo lang and then control B to rebuild. Ayan, natanggal na, diba? So try natin ulit. Naging sketch 6 siya bigla. Pero okay lang yan. And then, ayan, okay na siya. Di-delete nyo lang yung mga extrang ganito. Di kailangan yan. Nakakabaliw yan eh. Anyway, going back. Tapusin ko lang ulit to. Okay, so ayan, natapos na natin yung ating wing ribs. Paano naman yung sa ating ito, sa leading edge natin na sa tawag dito, front spar. So yung wings natin may front and rear spar yan. So ito, itong part na to, at saka ito, it will run across the wingspan. So nasa sa inyo kung anong klaseng spar yung gagamitin. Ako kasi yung pattern ko dyan is parang I-beam siya para sa front spar. Actually dapat ganun din sa rear spar, pero pwede din naman yung paganyan kung di na magkakasya sa likod. Pero nasa design nyo yun eh. So sundan nyo yung sa design nyo, or kung ano yung isa-suggest ng inyong professors. Pwede naman kayo magtanong sa kanila. Kuya, bakit itong sa iyo may butas? Yung sa akin may butas for weight reduction lang naman yan. And then, dito dapat meron din actually yan pa X. Di ko na lang nilagyan kasi tinatamad na ako that time. Pero syempre, dapat lagyan nyo, di ba? Mas detailed, mas maganda yung score na makakuha nyo. Okay, next. Balik tayo dito. Let's start with that. Paano natin umpisahan yung front spar? Punta kayo dito, select nyo yung face na to ng ating rib para sa wing root. And then sketch. Actually maganda itong mga iba. Hide muna natin yan. Okay, sketch. And then dun sa akin may location din yung front spar, di ba?
Actually, dapat sa inyo meron din eh. So, gawa tayo ng center point, ay center line. From leading edge to trailing edge. Yan. And then, kung ano man yung measurement na makukuha nyo, dapat, yun yung magiging center ng inyong front spar. So, for example lang ito na yung yung center. Lagay tayo yung dimensions. Okay, sige, sabihin natin 25 yung aking location para sa aking front spar. So, gawa lang kayo ng dyan, ng I. Hindi ko na to i-exact. Kayo na bahalang mag-pwesto na maayos. Sundan nyo lang yung measurements nyo sa Excel. Then, syempre, susundan nyo rin yung curve ng inyong wings. Pero ako hindi ko na gagawin yan. Okay. So, ayan na. Then, palitawin natin yung sa dulo. Sa dulo. Then, do the same thing dito. Sa loob, hindi dito sa labas, sa loob. Select nyo yung face, and then click on sketch. Same thing. Gawin nyo lang. Tansyahin na lang natin. Alam nyo naman na paano i-sentro yung nyo, yung front spar nyo. Tansya lang for this tutorial sake. Okay. What to do next? Paano natin mapag-connect yung mga iba? Show na natin yan. Pinakamagandang approach dyan is sundan nyo yun kada rib. Sundan nyo yung center nyo. Ako, since tamad ako, yung ginawa ko dyan, dulo-dulo na lang. Then, select ko lang to dalawa sketch, features, and then lofted boss base. Ayan. Makikita nyo sa preview, parang twisted yung bakal, di ba? Or yung, yung front spar. Makikita nyo yung dalawang green dots na to. Ito, dito, tsaka dito. Kailangan magka-align yan, or same sila ng spot. So, yung sa wing root natin, itong green dot na to, nandito siya sa spot na to. So, lipat lang natin. Click and drag lang. Ayan. And then, verify natin kung tama ba yung placement natin dito, dun sa wing root. Diba? Dito din siya sa part ng ating spar. So, kung titignan nyo yung preview, pantay naman na. And then, you can click on okay. Ayan. Diba? Sabi ko sa inyo, mas maganda kung rib by rib nyo gagawin yung pang-loft. Kasi, tignan nyo, may discrepancy siya na nabuo. So, hindi maganda yun. Yung sa akin, okay. So, ginawa ko pala siya ng tama. Rib by rib ko siyang ginawa. Okay. Yan, sorry guys. Basta rib by rib. Makuha nyo yan. Pero, sige. Try natin yung rib by rib naman. Gagawin nyo lang din to dito.
Then close nyo lang. Close nyo lang. Then punta tayong features. Ay, sa sketch muna. Then select nyo yung dalawang yan. Or maganda, sige, ganito na lang para makita nyo din. Pwede naman select nyo lahat. For example lang nakumpleto na natin yan. Select nyo lang lahat. Features, lofted boss base. Ayan, i-make sure nyo lang na same spot sila. Ito, ayusin natin. Dito yan dapat. Yan. Susundan na niya yung mismong shape ng ating wing rib. Don't worry sa akin, nakikita nyo curved siyang ganyan, dapat straight yan kasi hindi ko sinundan yung proper na placement ng ating front spars. So dapat, for example dito 25%, ay sabihin natin ganun, 25% kunwari yung measurement ng location ng ating front spar para dito. Dapat ganun din sa mga remaining na wing ribs. Ayan. Kaya nagmukha siyang curve sa akin. So check na natin yan. Ayan. Makikita nyo naman na ganun lang siya. Okay, that's it for this tutorial. Next, kung may makapanood man or mag-comment na kuya sa fuselage naman or sa ano naman, kung ano man part ng aircraft, sige, gagawa ako ng tutorial for that. Pero for now, ito muna. So thank you guys for watching. Like naman kayo, tsaka subscribe para para naman magganaan akong gumawa ng tutorial, bro. Send nyo na doon sa mga classmates na nangangailangan ng tulong, sa mga tropa, baka just in case makatulong. Makatipid kayo ng malaking pera, guys. Makatipid kayo ng malaking pera pag ginawa nyo to on your own. May kakilala ako nun, nagpapagawa. Gusto kong bayaran ng 3K, di ko tinanggap kasi busy din akong gumagawa na sa sarili ko. Oo, nakakatokso. Gusto ko nang kunin that time, pero wala kailangan ko din tapusin sa akin. Anyway, yun lang. Thank you guys for watching. See you next time.